So yun, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung oras yung napapad mga pa, minum na ako ng celery. Yung blender ko, pero wala siyang added sugar, kahit tubig lang, tapos celery. So, detoxified our body. At syempre, shoutout sa lahat ng mga sumusuporta dyan sa buong mundo, sa mga kababayan natin dyan, sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa mga comment nyo. Shoutout sa lahat na nag-grind, lumalaban sa buhay. Patuloy na nangangarap, patuloy na tinutulungan ang kanilang mga sarili para lamang itaguyod ang kanilang mga pamilya. Kahit ano pa ang pinagdadaanan ng ating bayan o ng ating mga buhay sa ngayon, wala tayong ibang malalapitan mga mahal kundi ang Panginoon lamang. Lapit lang tayo sa Kanya, kapit lang tayo sa Kanya. Idulog natin yung mga nangyayari, kaganapan sa ating bansa o sa pinagdadaanan ng ating buhay o dinadanas ng ating buhay ngayon. Mga pangat, no? Kung napanood yung content natin nung nakaraan, yung vlog natin nung nakaraan, dalawang vlog yung gagating ngayon maghapon. Nag-break lang tayo, pahinga lang, tapos tara. Kasi meron pa tayong pag-uusapan mga pangat. Gusto ko lang bigyan ng liwanag, gusto lang pag-usapan natin ang napapanahong sa sitwasyon natin ngayon sa bansang Pilipinas. Sagutin yung marami nagtatanong sa atin, no? Mga kababayan, mga subscribers, naging kakilala natin mga pangat. Dahil nag-vlog daw tayo, ano daw yung masasabi natin. So, ito yung masasabi ko mga pang. Intro, pasok! Marami kasi nagkatong sa akin mga paangat, no? Sa comment section, sa YouTube, sa Facebook, at dito mga paangat sa aking messenger, no? Maging sa WhatsApp. Nagme-message sa akin personal. Ito mga paangat, yung mga vlog na yan, yung mga video na yan. Ano daw yung masasabi ko? Ano ba yung pananaw ko sa ganitong nangyayari ngayon sa Pilipinas? Hindi ko na ilalaborate, no? Maging observant lang tayo mga paangat sa mga nangyayari sa ating palika-paligan natin. Lalo sa panahon natin ngayon dyan sa Pilipinas, yun napakalaking challenge, suliranin na kinakaharap ng ating bansang Pilipinas. Bilang kabataan na pag-asa ng bayan, maging mulat tayo sa katotohanan kung ano yung nangyayari sa bansang Pilipinas. No, huwag nating tularan pa. At ang nagsasakripisyo mga pangat, walang iba kundi yung maliliit na ating mga kababayan. Dahil mahirap nga sa buhay, hindi tayo independent, no? Lagi tayong nakasandal sa kung sino yung nakaluklok o sino yung nasa posisyon, no? Dahil naghahangad tayo na mabigyan ng ayuda. Pinapadama lang tayo. Binibigyan lang tayo ng konting patuka. Tayo naman mga Pilipino, ayaw ko na magsalita. Tatanungin niyo ako kung ang ayuda is maganda. Sorry, pero sasabihin ko hindi. Bakit? Kasi anumang wild, nasa wild. Pag sinabing nasa wild, yun yung mga independent, no, na mga hayop na kaya nilang mabuhay, kaya nilang kumain ng without human, walang taong nasa paligid nila. For example, ang isang leon, buitre o anumang agila, ibon, kapag yan inalagaan mo bata pa at nasanay na yan sa yung kamay, nasanay mo na yan pakainin, once nila mo yan sa wild, hindi niya kayang masurvive. Mahihirapan siya humuli ng kanyang makakain, mahihirapan siya makipagtunggali dun sa mga kapwa niya, animal. Dahil nga nasanay siya sa comfort zone ng isang nag-aalaga. Ganon din sa atin mga pangat bilang isang tao sa Pilipinas. Once na tayo ay hindi independent at lagi lang tayo umaasa sa politiko na may ibibigay si ganito, may ibibigay si ganun, may ayuda, may tulong, hindi ko sinasabing masama yon, maganda yon, mabuti yon. Pero mga pangat, huwag tayong tumingin doon. Huwag tayong umasa doon na lagi nating iniisip na tutulungan tayo ng politiko. Wag niyong isipin yan mga pangat. Huwag nating isipin na laging ganun. Lagi tayong manghihingi o lagi tayong nag-aabang ng bigay, no, ng mga politiko. Dapat maging independent tayo kagaya ng mga nasa sa Japan. Pag umasa tayo sa mga nasa politiko, patuloy lang natin pinalulubog ang bansang Pilipinas. Yun ang nakakalungkot na buhay bilang Pilipino diyan sa Pilipinas, no? Kaya mga kabataan, putulin natin ang ganong klaseng sistema, ang ganong klaseng kaisipan. Habang bata pa tayo, gawin nating precious o may halaga, no, na hindi lang tayo basta-basta na ganon. Kung nagigets nyo sana yung points ko, kung yun ang gusto kong iparating sa inyo, sana maintindihan nyo kung ano yung ibig kong sabihin doon sa sinasabi ko. Karamihan sa Pilipinas o mga Pilipino, paghirap sa buhay, nangangarap o nagnanais, no, na maambunan ng mga nakaluklok sa gobyerno. O nakakalungkot yun kasi tatlong bansa yung napuntahan ko mga pangat, no. Una yung Japan, UAE at siyempre ang Pilipinas, ang ating bansang minamahal.
So, hindi ko maiwasang maipagkumpara pagdating sa governance, no? At pagdating sa pangangampanya. Sa Japan, mga paangat, ang mga kandidato doon pag nangangampanya. Wala silang bodyguard, maraming inimbitahang artista o kung sino-sino mga celebrity o sikat para lang makaagaw atensyon. Walang ganun senaryo o eksena. Ang mga politiko doon ay nagsasalita lamang sa labas, may dala silang sariling larawan o kaya nasa sasakyan sila. Ganun mga paangat ang politika sa Japan. Walang kagaya sa Pilipinas na bulto-bulto o dagsa-dagsa ang mga Pilipino na sumasama doon sa tinatawag natin campaign rally, pangangampanya nga, no? Walang ganun. Kasi nga sa bansang Japan, lahat ay independent. Kayang mabuhay. Ay kahit sino pa yung nasa posisyon. Kaya nilang kumain, kaya nilang bumili ng gusto nila. Independent ang mga tao sa Japan. Yun yung na-realize ko. 3 years ako doon, 3 taon tayo sa Japan, no. Nabutan natin yung may mga eleksyon, no, may mga nangangampanya, naabutan natin yan, nakita natin yan. Yung billboard o plaka nila, is simple lang na parang billboard, yun lang. Pag nangangampanya ang bawat isa, walang crowded at hindi sila nangangampanya ng gabi. Magsasalita lang sila sa tabing daan, yung mga kandidato nangangampanya. So mayroon silang sariling plaka nila, mayroon silang mic and speaker, hindi nagsasalita sila sa kalsada, sa tabing daan. No, mga pangat. Or else, yung iba naman nasa sakyan, mayroong banner, basta nagsasalita yung isang pulis, yung mismong nangangampanya habang umaandar. Ganon ang sistema ng unang kampanya sa Japan. Sa atin sa bansa, simula nung kabataan ko, nung naging watcher tayo, naging botante tayo. So nakita ko bawat magkakaroon ng eleksyon, kinakailangan humakot ng maraming tao at kailangan tipunin ang mga tao at kailangan gabi. May mga sikat na nasa stage, mga artista, o kung sino-sino mga popular sa community para lang makaagaw ng pansin. Hindi maiiwasan yung mga abot-abot, bigay-bigay o bahay-bahay, no? Para lang mapansin ng mga taong bayan. No? Walang ganun sa Japan. Walang watcher. Pero sa Pilipinas, nagkakagulo ang mga tao pagka-eleksyon. Bakit napakaraming taong sumasama? No? Sa mga rally, kung kailangan pang humakot ng maraming tao. So, doon ko na-realize na ang Japan at ang Pilipinas halos magkaparehong laki ng bansa. No? Hindi ko sinasabing walang mahirap sa Japan, pero lahat sila mayroong pinagkukunan ng income. Yung magsasaka sa kanila mga pangat, yung magsasaka sa Japan, hindi basta-basta magsasaka. Nakasakyan yan mga pangat at yung mga gamit nila quality. At malaki yung mga lupain nila. Japanese rice. Kung maganda ang agriculture ng Japan, maganda rin ang agriculture ng Pilipinas. Halos magkalapit lang sila. Kung tumatama nga yung bagyo sa atin, tumatama din yung bagyo sa kanila. Kasi nasa Japan ako mga pangat, once na tumama sa Pilipinas, kasunod dyan ang Japan. May 4 season nga lang sa Japan, sa atin nga lang may 2 season. Pero halos pareha silang tropical country. Kaya may problema talaga sa Pilipinas. Humaharap ng matinding suliranin ang Pilipinas. Pagdating naman dito sa UAE mga paangat, mas malupit dito. Malit na bansa, pero hinati pa nila sa 7 Emirates. Para pamunuan, itong mga pati, isa lang ang namumuno. Yung mga 7 Emirates ay may kanya-kanya sheikh lang. Bawat isang Emirates may mga sheikh. Hindi maraming kung ano-anong mga sangay ng gobyerno. Kung ano man yung sabihin ng sheikh, yun ang pasusunod. Maging negosyante ka man, kahit ano ka man, kahit sino ka man. Pag sinabi ng sheikh na ganito, lahat yan. Tapos ang usapan, walang botohan, walang eleksyon kasi nga para parliamentary. Nagtutulungan sila sa ekonomiya. Abu Dhabi ang pinaka capital city ng UAE, pero ang Dubai ang pinaka attraction ng UAE. O, ibig sabihin, kanya-kanya silang pagpapalago ng kanilang mga Emirates. Yun ang kagandahan sa UAE. Ang gobyerno dito ay nagbibigay ng mga sustento hanggang sa pinanganak ka, hanggang sa ikaw ay ilibing, sustentado ka ng gobyerno. Pag ikaw ay lokal, kaya walang walang permanent residence o walang citizenship, no? Kasi masyadong maganda benefits mga pangat ng lokal dito. Once na isinilang ka, mag-aral ka, kahit saan mo gusto mga pangat ha, hindi private o public. Kahit lumabas ka pa ng bansa, sa US ka mag-aral, sagot ng gobyerno ng UAE. Mag-asawa ka, bahay mo, sasakyan mo, sagot ng gobyerno yan mga pangat. Manganak ka, hanggang sa mamatay ka, sagot ka ng gobyerno. Ang mga lokal dito mga pangat, hindi sila nakatanghod. Kusang dumarating. Yung cash flow or yung pangailangan, kusa. Hindi inihingi at hindi maliit na bagay yung ibinibigay ng gobyerno sa mga lokal dito. Ganoon nila sinusuportahan ang kanilang mga mamamayan. Hindi yun grocery lang.
Yung ibang lokal dito nagkatrabaho din. Ang kagandahan nga mga pangat dito is equal, no? Ang batas. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero mostly ganun, pantay-pantay. Alam niyo mga pangat, ito, ang sahod namin dito, nasa minimum lang kami, minimum wage kami. Napakababa ng sahod namin kung ikukumpara mo sa mga lokal dito. Pero kahit ganun mga paangat, hindi man ganun, pero kaya mong, alam mo yun, hindi ka maiilang kung saan sila pupunta. Hindi ka maiilang kung saan sila kumakain. Ang pupuntahan ng mayayaman, mapupuntahan mo. Ang makakain ng mayayaman, makakain mo. Masakyan ng mayayaman ng mga luxury o limousine, kaya mong sakyan. But sa Pilipinas, hindi pwede yun. Hindi ganun. Diba? At pag titingin na ka mula paa hanggang ulo, ulo hanggang paa, dahil sa kasuotan mo, napakalayo ng Pilipinas mga pangat. Napakalayo. Napakalayo. Ayun ang nakakalungkot. Paano pat ang Pilipino na sinasabi ng buong mundo na pinakamagaling pagdating sa trabaho, sa diskarte, sa talino, sa ability. Pero kung titingnan mo yung mga Pilipino sa Pilipinas, lagi na lang nakatanghod mga pangat sa politiko. Na hindi ko alam kung bakit nagkakaganon o sinasadya ba talaga na magkaganon ang mga Pilipino. O kaya mga kabataan, para sa inyo to, na nawagan ako, uputulin natin yung kahirapan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kasi nga sinasabi natin lagi, ang bansang Pilipinas ay isang mayaman na bansa. Pero bakit naghihirap ang mga Pilipino? No, bakit ang mga Pilipino parang mga leon, no? Kailangan mo makipagbuno bago mo isubo ang isang kutsarang kanin. So naipagkumpara lang natin, no, yung tatlong bansa na napuntahan ko. Salamat sa mga nagtapos ulit at patuloy na lumalaban at umaabot ng kanilang mga pangarap. Patuloy lang tayo sa buhay. At yung sagot ko sa katanungan nyo, di man direkta dun sa mga tanong nyo kung ano talaga yung question ko dun sa nangyayari, kung sa nakaraang administrasyon at sa pangkasalukuyan. Yan, hindi ko man siya direktang sagot dahil malalim na usapin yan mga pangat at malawak na usapin yan. Hindi natin pwedeng pag-usapan in social media yan. Although mayroon tayong idea, pero hindi natin pwedeng sabihin sa social media lahat yung mga bagay na hindi natin gusto. Yun lang yung comparison between sa tatlong bansang napuntahan ko, kung paano sila mangampanya, kung ano yung mga benepisyo ng mga mamamayan, at kung paano na pinapahalagahan yung mga mamamayan sa bawat bansa na yon, at kung ano yung mga layunin ng mga nasa gobyerno sa mga bansang napuntahan ko. Sana maliwanag yon at sana naintindihan nyo ako kung ano yung man gusto nyo marinig sa akin. Bakit ganyan, bakit ganito, si ganito, si ganyan, si ganon, si ganon. So hindi natin pwedeng elaborate nito, pasensya na kayo. Pero sana naintindihan nyo ako at naunawahan nyo kung ano yung gusto kong sabihin. Kahit naman pumikit tayo, alam natin kung ano yung mga nangyayari. Hindi na tayo dapat magtanong, hindi na dapat tayo magsalita. Gawin na lang natin kung ano yung tama. Tayong mga mamamayan na kung paano natin maiaangat yung bansang Pilipinas. Pero sana nagkaroon kayo ng liwanag, lalo doon sa mga kabataan. Ngayon pa lang maging independent na tayo. Maging independent tayong mamamayang mga Pilipino. Kung sa ngayon, sa mga panahon ngayon, sa sitwasyon natin, kung kailangan natin lumabas ng bansa para magkaroon tayo ng sarili nating buhay, para magkaroon tayo ng sarili nating kinabukasan, para maputol yung kahirapan sa pamilya natin, lumabas tayo ng bansa. Kung ganyang kagulo at napakahirap ng oportunidad sa sarili nating bayan na nagtapos ka ng nurse ng ilang taon at hindi biro yung tuition fee, yung utak mo na talaga namang naturta at napiga sa pag-aaral, tapos ang hirap ng opportunity at sorry sa word, pero parang pambabastos dun sa sahod na matatanggap mo, labas ng bansa. Pangit man yung sinasabi ko na labas ng bansa, pero sabi ko nga maging independent tayo. Tumayo tayo sa sarili nating paa. Huwag tayong kumapit sa kung sino-sino mang mga politiko. I-develop yourself, magkaroon ka ng sariling source of income. Walang anumang politikang nakapaligid sa'yo. Ganun mga pangat ang gawin natin. Yung mga nasa politika mga pangat, hindi na tayo kayang hawakan, no? Kumbaga, kasi kaya nila tayo nahawakan kasi mahirap tayo wala tayong choice. Kapag ang isang tao walang choice, kahit sabihin mo mga pangat mailat ang kalapati, pag nahugutom at nauuhaw yan, gumanyan ka sa palad mo, tutok ka yan, kakain sa linagay mong pagkain. Dahil gutom, uhaw. So, yun ang iwasan natin. Habang bata pa, habang sa mga kabataan na sinasabi ko, do your part, mag-isip tayo, kung ano yung magiging negosyo, magiging business, huwag tayong padalos-dalos sa pag-aasawa, sa pakikipagrelasyon ng maaga, para hindi bumigat yung ating responsibility. At habang hindi pa tayo nagbayad ng bill, ng kuryente, ng tubig sa bahay natin,
Habang nasa magulang pa tayo nakapuder, hindi pa tayo namumroblema kung ano yung kakain natin sa araw-araw. Mga kabataan, mag-explore ka, mag-isip ka kung paano ka maging mabuting mamayan, mabuting tao, kung paano ka magkakaroon ng magandang buhay, ano ba yung karera na gusto mo maging negosyante o maging magaling na professional, it's up to you. Basta ang sinasabi ko, be independent person para walang hahawak ng kahit sino sa'yo. Yun lang mga pangat, maraming salamat sa panonood at sana nagkaroon kayo ng idea at natuto kayo mga pangat sa ating munting vlog na to na medyo napapanahong topic mga pangat kasi marami nga nagme-mail sa akin. Ito na yung sagot ko mga pangat. Hindi man direkta doon sa iniisip nyo lalabas sa mga bibig ko, pero sana naintindihan nyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Yun lang, maraming salamat and siyempre think positive pa rin tayo mga pangat. Good vibes pa rin tayo mga pangat. God bless you all. Sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay sa pinagdadaanan ng Pilipinas mga pangat, to God be the glory pa rin mga pangat. So yun lang mga pangat. Maraming salamat. At syempre, see you in the next one. God bless you all. To God be the glory. Bye-bye.